Hello guys, update lang tayo sa setup natin ngayon. Today is January 31, 2025. Ang setup natin ay Solis off-grid. 5 kilowatt inverter po ito. Meron tayong Dynes BX51100 battery, 3 peraso po yan. Ipapakita natin. At meron tayong solar panel na 8 pieces na. 590 watts. Ang brand po ay Jinko. Ito po ay type N na solar panel. Half cut monocrystalline na naka-series ang setup. Okay. So dito muna tayo sa inverter, sa Solis. So ito ay off-grid po 5 kilowatt off-grid inverter. So pwede ito kahit walang utility, DU or let's say Meralco. And i-check natin kung ilan ba ang voltage ng walong solar panel na 590 watts na naka-series pag may load. So, pag may load is around 333. Pero pag walang load, umaabot po yan ng almost 400. Kasi, yung solar panel, each panel, kung di ako nagkakamali, nasa around 50 volts ang bawat isa. And then, yung ang current niya naman is nasa around 13 amps. So, yung isang string na yon, yung 8 pieces, is pinaka-max niya is around 13 amp. And then, from solar panel, gumamit tayo ng 6 mm squared na PB. Yung twin cable na. Kasi kaya nang hawakan ng 6 mm squared yung 13 amps from solar panel na naka series. May ingay yung mga tuta. Okay, so meron tayo ditong fuse, meron tayong isolator switch, and then meron tayong circuit breaker nya, and then DC SPD. Okay, and then lahat yan papasok dito sa inverter, and then mag-output naman dito sa ating sets of breakers. So ito yung output. Dito siya unang papasok sa RCBO na circuit breaker, and then meron siyang AC SPD, surge protection device, and currently makikita nyo dyan yung voltage na pinupukol or yung output ng inverter is around 233 volts. Verify ko yan sa trusted ko na multimeter, so tama. And at the same time, itong 1.4 amps, yan po yung current load na nakasaksak ngayon sa ating inverter. So nakalibrate na ko na rin tong device na to, so ito ay accurate na. And then ito naman yung nasa may baba, I believe ito ay yung kilowatt hour na na-consume. And then dito naman sa may kabila, ito naman yung DU or Meralco input papunta sa inverter. Kung kayo ay pure off-grid, so wala kayo nito. Pero kung meron kayong distribution utility like Meralco or Batelec or Ormeco, mas maganda lagyan nyo rin ng input kasi parang pwede itong backup, pwede itong pang charge, or kung ayaw nyo paganahin si inverter yung output nya. So ito po ay ito yung input na breaker nya. Also meron ding SPD, surge protection device, and then dito ito po ay nakikita rin dito kung ilan na nako-consume na kinukuha natin sa DU
or let's say sa Meralco. Ngayon mapapansin nyo naka-off yan kasi for now hindi natin to ginagamit para makatipid, para hindi magkaroon ng bill yung metro natin sa let's say sa Meralco. And ito ay pwedeng makontrol through Wi-Fi. So let's say kahit nasaan ako, pwede kong i-turn on yan or i-turn off manually. As long na merong Wi-Fi na malapit sa kanya, let's say sa bahay. So as long na naka-off yan, laging sa solar or sa may battery siya kukuha. Okay? So yung battery natin ay 3 pirasong Dynes BX 5110000. Ang bali nagsusumo total siya ng 300 amp hour. Lithium po yan, LiPo4. And ang voltage natin is 51.2 volts. Double check lang natin dito ha. So sa system info, 337 volts ang nakukuha natin sa solar panel pababa papunta sa mga breakers natin, na merong 8.2 current sa buong system na yun. Tulad na nasabi ko, nasa 13 ang ang maximum nun pag peak. Since hindi naman ganun ka-peak ang araw ngayon, may mga ulap na naka-shade, kaya ganyan lang siya kung mag-harvest. Tignan natin sa may BMS information. Ang battery natin currently is 54.1 volts kasi charging siya. And then makikita nyo 41, 42 amperes. Yan yung current na dumadaan sa battery cable papunta doon sa may battery. So ganyan siya kataas mag-charging if 8 amps yung nakukuha natin na current from solar panel. Pero yan po ay umaabot ng 80 plus pag talagang peak. Ang charge limit natin is 150 amperes ito, pero since malapit na mapuno, kaya yan kusang bumababa. Ang discharge limit natin is discharge current limit is 300 amps dahil nga tatlo silang 100 amps. So ayan, mapupuno na siya, 97% na siya. Pero ang load natin is 1.4 amps lang. So kung 1.4 amps ita-times nyo sa 233 volts, kuha tayo ng calcio ha. So 1.4 times natin sa 233 volts, currently merong 326 watts ang naka-load sa system natin. Ang oras natin ay alas 3:09 ng hapon. So matatapos yung charging na yan kasi yung solar panel ko pagdating ng around 4:30 or 5, doon na talaga siya humihina. Kasi naka-facing west ito yung solar panel natin. And kaninang umaga, nasa around 36% na lang yung charge ng battery. 20% siya nagka-cut off kasi para maprotektahan yung battery. Now, kung merong DU input, pag nag 20% siya, automatic magsiswitch siya sa DU or sa Meralco. Doon siya kukuha ng power, and yung battery muna ay magpapahinga at magkakarga hanggang maabot niya yung charge level niya na magre-reconnect naman siya. Pero matagal na tayong hindi natin binubuksan yung input natin from DU kasi nga kayang i-sustain ng solar panel yung charge para mapuno yung baterya. So
ang start ng charging dito, harvest, sa umaga is around 9 or 10. Kasi may katabi akong building dito na nabablock niya from east yung sunlight. So, start ako around 10. And then, until 4:30 or 5 na lang hapon yun. So, by that time, tulad niya, nakita nyo, 97% na. Nakapagluto na kami. Kasi ang gamit namin dito ay induction cooker, electric kettle sa tubig, tapos yung toaster para sa tinapay, rice cooker para sa kanin. Nakapaglaban na rin, washing machine. Ref natin, 15 cubic feet na inverter. And then, may aircon dito pero bihira kong gamitin sa sala. Meron sa kwarto, nag-i-start buksan yun around 7 p.m. And then, pinapatay ng around 5 a.m. By that time, ang natitira na sa battery kung 100% siya na nag-cut off ang full charge ng around 5 p.m. Pag binuksan siya ng 7, kinabukasan ng 5 a.m., ang natitira na lang sa kanya somewhere 50% to 55, somewhere ganun. So yung aircon natin is a 1.5 horsepower na inverter, split type. So since malapit na mapuno tong battery, at medyo bumababa yung harvest natin dahil nga yung araw ay medyo humihina dahil sa ulap, magdadagdag tayo ng load kasi malapit na naman mapuno eh. So bantayan niya na 1.3 amps, nasa around 326 watts. So iti-turn on natin tong breaker ng aircon. Ito po ay 1.5 horsepower din na inverter. So sa unang bukas nito ay sadyang malakas sa kuryente. At pag matagal na-reach na yung temperature, ay doon na kayo makakatipid. So currently, ang temperature ng kwarto ng sala is 31.7. At mapapansin ninyo dito sa may output meter natin ng inverter is naging 1.6 kasi gumagana na yung fan niya. Naka fan mode na yan. Ngayon gagawin natin ay i-cool na natin. So set lang tayo ng 26. Bakit 26? Kasi wala lang. Sanay na ako sa 26 eh. Malamig na sa akin ang 26. Pero sa gabi, sometimes 25. Yan. Diyan lang naglalaro lagi yung settings ko. 25, 26. Tapos minsan, ine-echo mode ko pa. But now, ngayon, hindi naka-echo mode yan. So, right now, unti-unti siyang tumataas. 3.4. Sandali lang, sasarado ko lang yung bintana ha. Wait lang. Okay, so kanina meron tayong load na
1.3. Ngayon naman, meron tayong nadagdagan siya ng 3.4 or 3.2. 3.2 times natin sa 232 volts. So nasa 742 watts yung 3.2. Pero since meron pa tayong 1.3, so yan, tumataas siya. 5.0 times natin sa 232 volts. Nasa 1,160 watts na tayo. Okay. So, yan. Naka-off pa rin yung DU natin, ha. Wala tayong DU. And then, dito, check natin. 97% na yung battery natin. Ang charging niya ay merong 24 amps. Papunta yan sa may battery. Sa may battery papunta yan. Sinubtract niya na yung load niya. At ito nakikita niyong battery na yan na 24 amps ay charging yan. I-check natin para makita nyo. So, isa-set natin to 0 sa clamp meter natin is naka DC yan. Malabo. So, pasok natin sa may positive. So, yan. 21.40 21 something. Yan ang pumupunta sa may battery. Battery cable po yan, ha. So, yan yung pumupunta sa may battery. Charging siya ng 20 plus ampere. Naka-less na dyan yung consume natin ng aircon. So, habang ginagamit natin yung aircon, nagcha-charge siya. Nagbiblink ito. Yan. Ito naman, kaya naka-orange yan, ibig sabihin, walang DU na nag-e-exist dahil naka-off nga itong breaker. Okay. So, check natin sa may yung BMS natin. Pwede natin i-check doon pero sa ibang post na lang. Itong charge limit natin, pag mababa yung pag medyo low bat yung battery, ito ay nasa 150 yung charge limit. Ngayon, since na medyo malapit na siya ma-full charge, bumababa rin tong charge limit para syempre hindi na mabigla yung battery dahil konti na lang yung kailangan niyang charge current para ma-full charge para hindi siya masira syempre. And then yung discharge natin is up to 300 amps ang limit. Pero in reality, ang charge limit ang paggabi pinaka-max ko na around 50 amps ang draw. Ang draw ko sa battery. So, ang charging naman umaabot ng up to 80 plus. Yung gamit kong cable is 25mm. Actually, ito ay original, came from the battery itself. 25mm na aluminum type cable. And then meron akong DC MCCB na 125 na tigsa 700 sa online na nagiinit. Yung kable nagiinit siya pero
hindi siya nakakapaso. Kumbaga parang warm lang siya pero kayang i-handle ng kamay. Normal 'yon, okay lang 'yon. Pero I'm planning na palitan siya ng 35 mm na is either copper or alu. Mas maganda actually ang copper. Medyo matigas nga lang. Pero since hindi naman siya ganun kainit, I think kaya niyang i-handle. Kasi based dun sa may kable na 25 mm up to 105 centigrade, yung kaya niyang i-handle na init. Right now kasi, pag nasa 80 amp yung charging ko, nasa around 45 degrees lang yung init ng wire. So okay pa. Ang may problem sa system ko ngayon is yung circuit, yung DC MCCB ko na circuit breaker na tig 700 from online, na yung terminal niya at yung mismong body ng breaker ay talagang napakainit. At yung terminal naman is talagang pag hinawakan mo yung number 1 doon, kasi yung taas nun is 1.3, sa baba ay 2.4, yung number 1 is grabe, pag hinawakan mo talaga mapapaso ka. So I'm planning to replace it ng 160 volts, pero branded na yung bibiling ko. 160 amps, rather, na breaker. So from 125 papalitan ko ng 160. Since yung charging limit natin dito sa may sa battery ay umaabot ng hanggang 150 ang pwede. So I guess 160 is okay lang. Saka hindi naman tayo aabot ng totally 100 eh. Nasa 80 lang tayo talaga dahil since 8 yung solar panel natin, ang pinaka max na pwede natin ilagay dyan is 10, but for now is hindi nakakayanin dun sa may area ko sa bubong. Kaya hanggang 8 lang ako. Kung in future pwede pa siguro ako magdagdag ng isa. Pero 10 I guess hindi na siguro. Maybe kung makalipat na ako ng bahay. So ayan siya. From kung ganyan patuloy yung sikat ng araw, siguro naman kasi nung pagpasok yung January, yung mga first and second week niyan is hindi ganun talaga kaganda yung sikat ng araw eh. Cloudy tayo nung mga panahon na yun eh. Pero now, medyo naghahati na siya. Kaya niya nang i-full charge yung battery kahit na hindi pa ganun ka-summer talaga or kadiretso yung sunlight, yung harvest natin. So, hindi na tayo nakakakuha ng power sa Dio or sa Meralco. So, ibig sabihin, totally kaya nang i-sustain ng setup natin yung pang-araw-araw nating kailangan. Which is, meron tayong aircon, meron tayong ref, and yung 5 kilowatt na ito, nasubukan ko ng pagsabayin yung dalawang 1.5 horsepower na inverter. Pero, ang isang technique dyan para hindi naman masyado mahirapan si inverter, si inverter is unahin nyo muna buksan yung isang aircon for about 1 hour, saka nyo nabuksan yung isa para hindi na ganun kalaki yung draw nung pag pinagsabay nyo yung dalawa. Kasi okay. So, ayan na yung power natin. Nasa around 5.6. Check natin, or 5.7. 5.7 times natin sa 232 equals nasa 1.3 kilowatt or 1,322 watts yung gumagana. Yung kaninang 1.3, ang mga nakabuhay lang dun is yung 4 na tapo camera, yung modem, isang stand fan, at 3 ilaw. Yung ref na 15 na cubic feet is kasi naman yan eh, yung ref naman is sometimes bumababa yung
Para siyang ano sometimes naka-on, sometimes nakababa or naka-off. So sa 1.3 na 'yon, 1.3 times 232 volts, 300 watts. I guess somewhere 120 watts yung 15 cubic na inverter na ref. Kasi meron tayo isang stand fan nasa around 50 watts, and then yung ilaw, so around 300 watts. So right now, dahil ito ay 5.7, dahil aircon lang ang dinagdag natin na 1.5 na inverter split type, times natin sa 232, nasa 1,322 watts. So sabihin na natin yung aircon ay nasa 1 kilowatt or 1,000 watts dahil nga 1.5 horsepower. At ang temperature na dito sa may room, sa sala is 29.4. Pero dito sa aircon, ang nasa-sense niya na is 28.5. Nag-start tayo somewhere 31 yata or 30 point something. So ayan. At yung binubuga niya ng aircon is around 13 centigrade. Bumababa pa yan kasi nga nagpapalamig pa siya. Ayan. 1.5 horsepower. Ang area natin dito sa may sala is nasa around 18 square meter. So ayun lang po, no. Ito lang yung update natin, no, sa ating setup. Soon, yung ipopost ko naman is yung actual na app ng Solis nung mga time na mahababa yung harvest itong January. Mag-i-start tayo ng January hanggang katapusan ng January 2025. So yun lang po mga ka-solar. I hope mayroon kayong nakuwang ideya sa setup na ito. And last pa nga pala, itong load ko kasi hindi ito umaabot ng, never pang umabot ito ng 15 amperes. So kadalasan nasa may below 10 ako. Once na na-hit niya na yung 10 amps na load or equivalent na around 2,300 watts, lumalakas na yung fan nito ng inverter. Ang pinamataas ko lang dito is somewhere 12 point something or 13 amps. Pero ang capacity niyan, dahil nga kung titignan natin yung 5,000, i-divide natin sa 232, let's say, na volts, is nasa 21.5 amperes. So nakaset naman itong mga ito na once na na-reach niya yung somewhere 18 amps or 19, is mag-automatic protection siya para hindi niya masagad si inverter dahil nga hanggang 5,000 watts lang. Okay? So kahit nabukas yung dalawang aircon, ito kasi tulad niyan, di ba, aircon lang dinagdag natin from 1.3 naging 5.6. Mga after 1 hour, ito mga around ano na lang yan, around 3 amperes or 2.5. Parang around na lang, ano na lang siya eh, parang nagiging 350 na lang yung kain niya na kuryente. 350 watts once na ma-reach niya yung 26 degrees na na temperature. Right now kasi ang temperature na ng room ay 27.8.
So, once na na-heat niya na yung 26 na sinet natin sa aircon, somewhere ito ay magiging 2.5 to 3.2 watts na lang. So, ayun. 3.2 amps. Sorry. So, probably mga around 300 to 350 watts. So, yun lang, no? I hope may natutunan kayo. 30 minutes na itong video. And, yun lang po. Thank you sa panonood.